Panawagan naman po ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa Kamara, idaan po sa nominal voting ang mga probisyong babaguhin sa RH Bill. Sa ilalim po nito, iaanunsyo ng bawat kongresista ang kanilang boto at saka ipapaliwanag ang kanilang desisyon. Pero ayon po sa ilang kongresista, posibleng makatagal pa sa proseso ang uri ng botohang ito. Balita natin ni Sherry Ann Torres. Kahit inabot ng gabi, patuloy ang pagtutok ng simbahan sa mainitang debate sa kontrobersyal na Reproductive Health Bill. Sa mga debating ito, may napatunayan daw sila. And I could see that they are really trying to hurry it up, in a sense to railroad it. Because when there are objections, this, the final say is, well, the church has already made the ruling. So parang wala nang appeal. Panawagan daw ng CBCP, bigyan pa ng panahon ng bawat kongresista ang pag-aralan muna ng husto ang RH Bill bago bumoto. At bawat babaguhin probisyon sa RH Bill, isa lang sa nominal voting. O bawat kongresista, iaanunsyo sa sesyon ang kanyang boto at ipapaliwanag ito. Sometimes ginadaag niya lang sa nay, minsan kung sino malakas sumigaw, yun ang nananalo. The main thing there is that we would like to know how the congressman voted, so that their constituents will know. I think that's the right of every citizen to know how his congressman voted, di ba? In an important bill. Suportado ng isang political scientist ang suhestyong ito. Dito raw kasi mapapatunayan ang kalidad ng mga nakaupo natin ngayong kongresista. Now, if you talk about nominal voting, we will see the extent of their exposure and the clarity of their thinking regarding these very specific things. Nakikita ko yung congressman ko, alam ba niyang pinagsasabi niya? O nadadala lang siya dun sa for or against in very general terms. Tiyak na makakaapekto rin daw ang botohan sa RH Bill sa magiging resulta ng election 2013. This is going to raise the bar. Just na hindi ka na pwede lang na pogi ka, may pera ka, because now becoming a congressman means being able to have a stand on an issue and explain your stand. Pero malabnawan naging tugon ng liderato ng Kamara sa nominal voting. Ang tagal na raw kasi nilang tinatalakay ang RH Bill. Palagay ko talagang panahon na para naman dumating na sa punto na pagbotohan na namin to kung saan na dumating yung para naman to finally right finish dito sa RH. Kung si Pangulong Aquino at ang liderato ng Kamara raw ang masusunod, gusto na nilang tapusin ang Reproductive Health Bill sa natitirang 1 linggo ng sesyon ngayong taon, sabi ni Majority Leader Neftali Gonzales II. Pero wala raw balak sumuko ang simbahang Katoliko. Patuloy daw nila ipagdarasal ang kaliwanagan ng mga mambabatas na boboto para rito. Sharia Torres, GMA News.